naman tayo mga kababayan, dito sa next topic natin about po dito sa pagtatanggol ni Maluti Kia dito po kay Sara Duterte. Kung matatandaan nyo, di ba naging mainit na usapin yung sinasabi ni Sarang pagbabanta laban po sa buhay ni PBBM, laban po sa buhay nitong si House Speaker Martin Romualdez at saka po ni First Lady Liza Marcos. So ngayon mga kababayan, ang tanong kasi dito, may nilabag bang batas si BP Duterte? Ngayon, pakinggan yung mabuti kung paano ipagtanggol ni Maluti Kia etong si Sara Duterte. I-play na po natin mga kababayan. Ikinikredit po natin ito sa Publicus Asia Incorporated po ata ito or incorporation. Pero yan po yung pangalan ng YouTube channel. So ngayon ito i-play na po natin. Magandang araw muli. Ito po si Maluti Kia ng Maltik. Bumabalik sa inyo para pag-usapan natin ang isang napaka-controversial na nangyayari sa ating bayan. May nilabagbahong batas ang ating Vice Presidente sa nangyaring press conference noong November 23. Yan po yung sinasabing Dawn press conference. No? Alauna po yan, mga alas 2 ng madaling araw. Establish lang ho natin ang facts. Nagkaroon ng press conference ang Vice Presidente. Ang tinawagan niya ay ang members ng press corps ng Office of the Vice President. Merong iba dong sumama ng mga kolumnista at merong mga nagtanong. So, yung mga yan ay subject ngayon sa isang subpoena ng NBI at tinatanong nila kung talaga daw totoong nangyari yung press conference. Ay, alam mo nyo, madali namang establish yun, no? Kasi nagkaroon ng recording at ang bawat media organization, in-upload nila sa kanilang YouTube channel. So sinasabi nyo na talagang tunay yung ginawa ni Sarang pagbabanta at nakalive pa ngayon mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Yun ang ebidensya. Bakit iisa-isahin pa yung members of the media corps ng Office of the Vice President, no? Isa ho yan, nagsimula na ho ng pagtatanong ngayon. Hindi kasi mga kababayan kahit sabihin kasi na napanood ng sambayan ng Pilipino, naka-live yung pagbabanta na ginawa ng ating Vice Presidente, kita nyo naman yung affidavit mga kababayan na daladala ng abogado ng ating Vice Presidente na itinatanggi ng kanilang kliyente yung pagbabanta mga kababayan na ginawa ni Sara laban po sa buhay ng Presidente, ng First Lady at saka po ng Speaker of the House mga kababayan. So ngayon, since itinatanggi nitong si Sara, mag-iimbestiga ang NBI hanggang sa makakuha sila ng solidong ebidensya. At habang nag-iimbestiga sila, lahat ng naando dun sa live mga kababayan, dun sa Zoom meeting or dun sa Zoom na press conference nitong si Sara, lahat yon iniimbitahan at kinukunan ng kanilang mga kanya-kanyang testimonya para mapagtibay yung pag-iimbestiga na ginagawa nitong NBI at makakuha ng matibay na ebidensya. Kasi nga, itinatanggi ng Vice Presidente yung ginawa niyang pagbabanta. Ayon po yan dun sa open letter na ipinadala ni Sara Duterte sa nadala-dala ng kanyang abogado papunta doon sa NBI. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gusto nila daw ma-establish kung totoong nangyari yung press conference. Mahirap naman hong hindi totoong nangyari yon dahil ang daming proof, no? So, ang tanong natin ngayon, meron ho kasing binitawan dong salita ang Vice Presidente. Hindi ho eksaktong, marami actually sinabi siya doon. Pero ang tingin ko na napukaw ng atensyon ng administrasyong ito ay yung sinabi niyang, if something happens to me, then, if something happens to me, yung exact words, siguro ilalagay natin dito sa baba, no, para makita ninyo. Pero in effect, Hindi, ito kasi yung sabi dito ni Sara Duterte mga kababayan, yung ipinakita kasi niya dito, may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya kapag pinatay ako, kailangang itumba mo din si PBBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdili na ako. Ngayon mga kababayan, ipinipilit pa rin nila na hindi daw po ito pagbabanta. Hindi daw po yan pagbabanta at kaya lamang daw po yan nasabi ni Sara Duterte mga kababayan kasi dala daw po ng galit. Parang kwentuhang kalye,
na kapag ka may nakagalit ka, na kapag ka may nakagalit ka sa kalye at pinagbantaan mo, ganun lamang daw yon mga kababayan. Pero hindi daw po yan something na pagbabanta. Yan yung ipinipilit nila na kung saan kung matatandaan nyo nga, ipinipilit din ni Bato de la Rosa na conditional threat. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang sinabi niya, if something happens to me, I will make sure that, hindi naman ho niya sinabing I will kill. 'Di ba? Parang if and then, conditional. Conditional yung statement. Bakit ho niya sinabi yun? Di pa paggalit ka? Pag nangyari sa akin, pag may nangyari sa akin, sisiguraduhin ko, alam ko kaagad kung sinong tumira sa akin. Pero kung ako kaya mga kababayan, halimbawa binash ko itong si Malutikia, pinagsasalitaan ko siya ng katulad ng ginawa ni Sara kay PBBM. Tapos, after ko magsalita ng hindi magaganda laban kay Malutikia, sasabihin ko yung katulad ng sinabi nitong si Sara Duterte. Ano kaya mangyayari sa akin? Pihado mga kababayan, kinasuhan na ako, baka nakakulong na ako ngayon. Alam nyo, madaling magsalita. Madaling magsalita ng ganyang klase ng pagdepensa, kaso ang problema, paano pagka sa inyo tumama yan? Baka hindi nyo matanggap. Baka kayo ora mismo ipinapakulong nyo na yung tao. Diba mga kababayan? Kasi kahit sabihin yung conditional yan, kahit sabihin nyo na dala lang yan ang galit ng ating Vice Presidente, hindi pa rin po angkop at tama na ikaw ay Vice Presidente, magbabanta ka sa buhay ng presidente mo. Lalo na at ikaw ang makikinabang kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa buhay ng presidente. Diba mga kababayan? Alam nyo, madaling magsalita ng ganitong pagtatanggol. Kaso ang problema, paano kung sa kanya tumama yung pagbabanta na yan? Baka kung ako yun nagbanta, baka nakakulong na ako ngayon. Diba? Alam niyo, madaling magsalita ng ganyan eh. Anyway, pagpatuloy pa natin. Diba sa kwento? At saka kahit sabihin niyang conditional threat yan, pagbabanta pa rin po yan. Kasi nga, mismong sinabi mga kababayan, ang nagpatibay kasi doon sa testimony or doon sa statement ng ating Vice Presidente yung 3 no joke na bidanggit niya. Ibig sabihin, hindi siya nagbibiro doon sa pagbabanta na sinabi niya. Kaya nga kahit sabihin yung conditional threat yan, pagbabanta pa rin po yan. Alam nyo, nire-respeto ko yung mga magagaling na ganito, pero pagka mali mga kababayan, hindi pwedeng hindi natin itatama yan. Hindi ko sinasabing tama ako, pero kung ako yung nagbanta sa kanya, baka nakakulong na ako ngayon. Diba, after ko siya murahin, mumurahin ko muna siya ng sagad na sagad, yung halos maiyak na siya sa mura ko katulad ng ginawa ni Sara kay PBBM, kay First Lady at saka kay House Speaker. Mumurahin ko siya ng publicly tapos saka ko sasabihin na kapag may nangyari sa akin, wag siyang tantanan ng taong inutusan ko. Baka ipinakulong na ako niyan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Oy, ganyan nga, pag may nangyari sa akin, alam nyo kung sino sisisihin. Hindi ba yon a defense mechanism? Na sinasabi na kung tatargetin nyo ako, sandali lang, ibabalik ko sa inyo ang pabor. Pinatay ko? Hindi, nagsabi lang ako. Pero hindi, nag-utos ka. Hindi nagsabi, nag-utos ka. Kasi maliwanag sa sinabi ng ating Vice Presidente na may nakausap na siyang tao na kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya, huwag tantanan yung 3 tao na minura niya at siniraan niya publicly. Hindi po yun nagsabi, nag-utos siya. Maliwanag na pag-uutos yon mga kababayan. Meron siyang inutusan na tao na wag tantanan yung 3 tao na mga politiko kung sakali mga kababayan na may mangyari sa kanya. After niya manira publicly at magmura dun sa mga politiko na hindi naman siya inaano. Di ba, ipagpatuloy pa natin? May aksyon, sabi daw nila, malisyoso daw. Ay, ang naglalagay ho ng malisya, yun nag-i-interpret. Pero dapat ang mas may karapatan. Kayo nga eh. Yun daw naglalagay ng mali siya mga kababayan, yun daw nag-i-interpret. Kayo nga eh, naniwala nga kayo doon sa video na edited. Na kung saan kahit hindi naman mukha ng presidente yung nakalagay doon, inedit lang yun, ginawa lang artificial intelligence na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, binigyan nyo nga ng kahulugan. Diba mga kababayan, binigyan nga nila ng kahulugan yun eh. Yun pa kayong mismong on live na nagbabanta ang ating Vice Presidente, hindi bibigyan ng kahulugan ng mga tao. Mahirap kasi sa mga to, pagka pabor sa inyo yung sinasabi, okay lang. Pero pag hindi pabor sa inyo
at alam niyong masusukol yung sinusuportahan yung politiko, bumabanat kayo na masama yung mga nag-i-interpret, mga kababayan. Hindi pwedeng ganon. Dapat maging patas kayo. Dapat pag gumagawa kayo ng video ninyo, dapat nasa tama. Ipipilit yung walang pagbabanta doon. Conditional yon. Napakaliwanag naman na may inutusan siyang tao. At maliwanag na sinabi niyang no joke, hindi siya nagbibiro. Diba, ipagpatuloy pa natin. Yun nagsasabi. Ano bang sinabi niya? Sinabi ba niya, papatayin ko kayo? Wala hong ganon. So, una yon. Pangalawa, yung response ng National Security Advisor na sinasabi niyang it's a serious and a matter of national security. Pwede sa anggulo na yung sinabi na conditional statement, pero paano magiging national security threat yun? Ang Vice Presidente, the second highest official in the land, was the one who said that. Oh, ang hindi pa natin nalalaman, no? Ang hindi sinasabi ni Vice Presidente, ano bang nangyari sa kanya nung birthday niya? At meron siya ditong linya sa liig. Ay, bayaan na po natin si Vice Presidente ang Kwento mo para malaman naman namin kung ano yung totoo doon. Kasi mahirap magsabi, mga kababayan, na pinagtangkaan yung kanyang buhay. Sino ba namang utu-utong magtatangka ng buhay ng Vice Presidente na may na maraming mga bantay or marami mga security personnel ng mga panahon na yan? Diba, mga kababayan? Alam nyo, ito pa kayo nakakatawa dito Yung peklat ng ating Vice Presidente palipat-lipat. Nasa taas tapos biglang bumababa, mga kababayan. Na parang ano pa nga may tawag dun yung prosthetic ata yun. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Parang ganon, mga kababayan, yung tingin ng mga kababayan nating Pilipino. Na kaya lang may ganun sa liig kasi para makakuha ng simpatsya sa napakaraming tao. At saka isipin yung mabuti, sinong utu-utong gagawa noon sa buhay ng ating Vice Presidente. Alam nyo, dalawa lang yung nakikita natin dyan. Yung taong nakakalapit sa kanya, na malapit sa kanya, at yung kanyang sarili ang pwedeng gumawa niyan. Kung simpatsya at simpatsya lang, simpatsya at simpatsya lang din ang gustong kuhanin. Lahat gagawin para magmukhang kaawa-awa publicly. Diba, ipagpatuloy pa natin. Kwento nun, akala ko yun, may sakit at nagpaalis ng thyroid, hindi naman pala pero hindi Kwento ako mo ang sasabi sa inyo niyan, no? So, ang sabi ni Vice Presidente, ako, pag sinabi kong nanaginip ako na sumusulat si ganito kay ganito, humihingi ng pasensya kasi natatakot na, mga kababayan, kasi nga papalapit na yung paghuhukom dun sa tao na yun, sinasabi ko yan. Pero bakit siya, mga kababayan, kung talagang tunay yung issue sa liig ng kanyang ipinagtatanggol na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, kung talagang may hindi magandang nangyari, bakit hindi mo ipaalam publicly? Sa tingin mo, sasabihin ba ni Sara publicly? Hindi. Kaya dapat kayong mga nagmamalasakit sa inyong sinusuportahan na politiko, sabihin nyo, ipaalam nyo sa mga taga-suporta niya na may ganito kung talagang totoo yan. Diba, mga kababayan? Ngayon, ipagpatuloy pa natin. I was taken out of context, no? Kasi meron silang pinipinta na naman naratibo na very malicious, pero lacking in logical content, no? Sabi niya ganyan. So, sinabi na si Vice Presidente noong November 26, no? Sunod-sunod ho yan. Tingnan niyo yung sulat ng subpoena, ha? Ang sabi dun sa subpoena, ay ilalagay ho natin dito sa subpoena, you are hereby commanded to appear. Ay, yun naman hong NBI head retired judge, sir. Second highest official of the land, susulat ho kayo ng ganon. Hindi ho ba mali? Hindi ho ba dapat ang NBI ang pupunta sa office sa tanggapan ng Vice Presidente? Ang ginagalang na lang ba ho natin ay ang Presidente? Speaking of paggalang sa Vice Presidente, mga kababayan, Miss Malutikia, nakita niyo po ba yung ginawa ni Mo Kauso nung panahon na si former VP Lenny, yung Vice Presidente, nung mga panahon na ang Presidente ay si Digong? Baka gusto nyo, ipaalala ko po sa inyo, baka hindi nyo po nauunawaan yung salitang paggalang at pagrespeto. Dahil, mga kababayan, nung panahon, hindi ako kakamping ka, pero gusto ko lang itama yung sinasabi dito ni Miss Malutikia. Kasi unang-una kaya sinulatan ng NBI
Etong si VP Sara kasi gustong ibigay ng NBI yung due process sa ating Vice Presidente. At gustong ipakita ng NBI na kung ano yung pagtrato nila sa normal na mga kababayan nating Pilipino, kailangan may apply sa lahat. Hindi porket politiko ka, presidente ka, o vice-presidente ka, kailangan napakaganda ng pagtrato sa'yo. Hindi, ang gustong gawin ng NBI at gustong ipakita sa sambayan ng Pilipino na pantay-pantay. Hindi porket mahirap ka, pangit na yung pagtrato sa'yo. Hindi porket mayaman ka, tatratuhin ka na maganda. Hindi, pantay-pantay. Yun ang gustong mangyari ng NBI dyan, kaya sinulatan ang ating vice-presidente. Kasi nga gustong ibigay ng NBI yung due process sa ating vice-presidente na makapagpaliwanag po siya. So ngayon, Miss Malutikia, kung salitang pagrespeto at paggalang, sana nagsalita ka din nung panahon na binabastos ni Mocha Uson si VP Leni. Si former VP Leni. Gusto mo na ang proof? Eto, pakinggan mo. Isama mo na lahat ng mga staff mo dyan sa Office of the Vice President. Kayo. Lahat kayo, bobo! Eto, Miss Malutikia, pakinggan mo mabuti to. Ngayon mo sabihin na irespeto ang Vice Presidente kasi nung panahon na si Duterte ang presidente at ang vice niya ay si former VP Leni, mismong yung mga vlogger na maka Duterte, yung mga DDS vlogger, ang bumabalahura kay former VP Leni. Eto, pakinggan nyo ha. Isama mo na lahat ng mga staff mo dyan sa Office of the Vice President. Kayo. Lahat kayo, bobo! Hindi muna nyo ini-research bago nyo pinagsalita ang boba nyong amo. Ang masama niyan dahil sa kabobohan ninyo dyan, pati bayan maapektuhan sa kabobohan ninyo. Dapat ang itawag sa inyo ay Office of the Bobo Vice President. Sayang binabayad ng tax sa inyo ng taong bayan sa kamangmangan ninyo. Kung gawin ko kaya yan ngayon, di ba mga kababayan, pasalamat nga sila, napakababait pa ng taong bayan ngayon. At hindi ginaganyan si VP Sara Duterte, Miss Malutikia. Alam nyo, sa kanyo sabihin sa publiko na nabigyan ng pagrespeto ang ating vice-presidente kung marunong rumispeto ang ating vice-presidente. Kasi biruin nyo mga kababayan ha, napakadali lang naman ang sagot sa salitang respeto eh. Kung nung ipinapatawag ang ating vice-presidente ng NBI, umaating siya doon, sinasagot niya lahat ng tanong ng NBI. Tapos na yung issue mga kababayan. And then ipaliwanag niya, humingi siya ng dispensa dahil nga nagsalita ng hindi maganda ang ating vice-presidente, minura-mura ang presidente. Alam nyo, tapos na lahat to eh. Kung inaayos to sa magandang usapan ng ating vice-presidente. At saka mga kababayan, yung issue ng kanyang confidential funds, kung sinasagot niya yon at umaattend siya sa mga patawag ng kamera at pumupunta siya mga kababayan, sumasagot siya ng ayos doon at hindi niya binabastos yung mga taga-kamera, wala sanang problema. Nakuha niya yung pinupunto, kaso ang problema dito, gusto niyo pala ng respeto, bakit hindi kayo magbigay ng respeto sa iba? Gusto niyo palang inirerespeto ang ating vice-presidente, pero bakit hindi niyo siya magawang pagsabihan na irespeto niya ang presidente? Eto na lang yan mga kababayan eh. Gusto ni Miss Malutikia na irespeto ng NBI daw, bigyan ng pagrespeto ang ating vice-presidente. Pero hindi naman irerespeto ng ating vice-presidente ang presidente ng Republika ng Pilipinas. So paano siya rerespetuhin mga kababayan? Diba? Pero kahit ganun pa man ang ginawa ng ating vice-presidente sa presidente ng Pilipinas, nire-respeto pa rin siya ng NBI. Bakit? Kasi binibigyan siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Kaso nga lang ang problema, hindi inire-respeto ng ating vice-presidente ang NBI dahil hindi nga siya uma-attend sa mga patawag ng NBI. Diba, ipagpatuloy pa natin. Abay, tingnan ho naman natin, no? Ang mandato ng vice-presidente ay malaki. Huwag na natin i-compare sa presidente, pareho sila may mandato. Bakit ho hindi rin-respeto ang second highest official of the land, no? So, makikita natin yan, pati ang QCPD, pinailan ng kaso, ang security na vice president, kitang-kita naman ho sa mga videos.
Sabi dito nung isang DDS sa atin, abogado ba yan? Hindi. Vlogger lang ako, pero mas magaling ako doon sa abogado nyo. 'Di ba yung mga abogado nyo, iba na yung takbo ng utak. Eto pasintabi sa iba ha, hindi ko nilalahat. Mga kababayan, pero gaya nga ng sabi ko sa inyo kagabi, doon sa live natin kagabi mga kababayan, kapag ka abogado ka at sobrang galing mo, pag mali yung ipinagtatanggol mo, pagtatawanan ka ng publiko. Kasi mali mahirap idepensa yung mali. Kaya nga mas maganda kung ikaw ay abogado, ipagtanggol mo yung tama at hahangaan ka ng publiko. Ano po ng maraming tao. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sino ang pulis na nagbababa nung pinto na andun pa si Vice Presidente? Sino ho ang nambabastos? Alam mo nyo, bakit napakahalagang intindihin natin yan? Kasi ho, sa Pilipinas, meron ho tayong order of precedence. Pag nasa loob ang Vice Presidente at wala ang Presidente, ang trato ho doon sa Vice Presidente, parang Presidente. Successor nga ho eh. Bakit hindi naman nyo ginagaling si Vice Presidente? Susulat kayong you are here. Dapat nagsalita ka din. Noong mga panahon na binabastos ni Mocha Uzon, si former VP Lenny, dapat nag-ingay ka din noong mga panahon na yan at sinasabi mo na bakit hindi mo naman iginagalang ang ating Vice Presidente? Bakit kung tawagin mong bobo at kung ano-ano masasakit na salita, ganon-ganon na lang? Alam niyo, mahirap kasi mga kababayan talaga na magsalita ngayon yung katulad niya. Bakit? Kasi nung panahon na na Pangulo, nasa kapangyarihan, etong si Digong, hindi magawa ni Duterte na pagsabihan yung kanyang mga taga-suporta na wag bastusin si former VP Lenny. Ngayon, buti nga, mababait ang tao at hindi naman binabastos ang ating Vice Presidente. Itinatama lang yung mga maling sinasabi ng ating Vice Presidente publicly. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. By commanded to appear, and failure to appear, sir, si NBI Director, Vice Presidente po naman yon. Pwede naman po kayong pumunta sa tanggapan niya. Paano kung sabihin ko mga kababayan na ganito? Miss Malutikia, pagsabihan mo naman si Sara Duterte na irespeto ang presidente natin. Huwag niyang mura-murahin, pagbantaan at kung ano ng mga masasakit na salita ang ibato niya. Presidente natin yon. Paano kung ibalik ko sa kanya mga kababayan yung sinasabi niya na respetuhin daw yung Vice Presidente ng NBI? Kung nakikita nga ng sambayan ng Pilipino na yung Vice Presidente hindi may respeto ng Presidente, paano re-respetuhin yon, aber? Diba mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. At maitanong, biro niyong papupuntahin niyo ang Vice Presidente? Ngayon lang ho nangyari yan sa kasaysayan ng Pilipinas na ang second highest official of the land inuutos-utusan, no? Game. At dati nga mga kababayan, 'di ba si Digo nga umaatendang umaatendang kamera. Eto nga si Pinoy mga kababayan, 'di ba? Umaatendang kamera 'yan. 'Di ba mga kababayan, bukod tanging masyado yung binibaby, etong si Sara Duterte. Di ko maintindihan mga kababayan, gusto nyo maging presidente yan, bakit nyo binibaby? Gusto nyo pumalit kay PBBM yan, bakit nyo masyadong binibaby yan? Bakit hindi nyo hayaan na harapin niya yung mga aligasyon laban sa kanya nang siya mismo? Paano na pag presidente ng Republika ng Pilipinas? Ano ang mangyayari sa Pilipinas? Lalo na kapag kinakailangan niyang umattend ng mga summit meeting mga kababayan sa iba't ibang bansa. Kailangan hihilahin niya si Miss Malutikia. Ganun ba mga kababayan? Pagsasalitain niya doon para idepensa siya? Huwag niyo masyadong binibaby. Kung gusto niyo maging presidente niyan, huwag niyong binibaby. Ganun lang kasimple mga kababayan. Tapos may sinabi pa ho, no? Ang sabi ni Speaker, it is a direct threat to democracy, yung sinabi ni Vice Presidente. Ay, paano ho naging threat sa democracy? Hindi ho ba yung ginagawa nila, yun ang threat to democracy? Persecution of the Vice President from November 2022 to the present? Hindi ba yun ay direct threat to democracy na gagamitin mo ang kaban ng bayan to persecute the second highest official of the land? So, ano po ang... ang tanong, may proof ba kayo na ginagamit yung kaban ng bayan para i-persecute ang ating Vice Presidente? Hindi, madaling magsalita.
Pero ang problema, nasan yung ebidensya? Nasan yung resibo na talaga maipapakita nila publicly na ginagamit yung kaba ng bayan, mga kababayan, para para i-persecute ang ating vice presidente? Hindi ba baligtad, mga kababayan, na kung saan gamit na gamit yung mga confidential funds, di umano, mga kababayan, para batikusin at siraan ng ating gobyerno? Hindi ba yun yung pinakatamang term? Kasi parang ang sinasabi niya dito, ginagamit ng gobyerno ni PBBM, ng administrasyon ni PBBM, ang pera ng kaban ng bayan para ibaon at i-persecute etong si Sara. Kaso parang baligtad. Kasi, mga kababayan, sa totoo lang, kami mga vlogger na sumusuporta at nagtatanggol sa presidente, hindi naman po kasi kami bayad. Hindi po kami katulad, mga kababayan, nung iba dyan na kung saan napakalaki ng bigayan. Di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Napakaklarado dun sa sinabi ni Vice Presidente, no? Yun yung sinabi niya, plan without flesh. Ano ba yung ibig sabihin ng plan without flesh? O no flesh on the bone. Sinabi yun ni Vice Presidente sa pagsagot niya. Ang ibig mong sabihin, lacking in detail. Sinabi niya, papatayin. Na may kinausap na ako para siguraduhin. Nasaan ang detalye? Diba? Sa plano, kaya malicious sa plano, dapat may detalye. Lalong-lalo na kung ang plano ay pagpapatay sa mga leader. Eto kasi yung mga kababayan Etong si Miss Malutikia, ipipilit pa rin nila na hindi daw nakadetalye, salita lang daw yung sinabi nitong si Sara. Yun nga, mga kababayang nagbanta kay Digong dati. Natatandaan nyo yon? Yung magbabayad ng 50 million ata yon, na isang guro, mga kababayan, na siguro nagbibiro lang, nakapag-post, na kung sino makakapagtumba kay Digong ay babayaran ng 50 million. Yun nga, mga kababayan, walang kaabog-abog, inaresto. Tapos yung may isa pa, na taga-probinsya naman yon, mga kababayan, di umano, na sinabihan lang ng baliw etong si Digong. Ano yung nangyari doon? Kinasuhan din yon, mga kababayan, di umano. Tapos ngayon, etong kay Sara Duterte, nung si Sara na, mga kababayan, yung nasa sitwasyon ng ipinaaresto ng mga panahon na yung kanyang tatay ay presidente, ipipilit pa rin ipinagtatanggol. At parang sinasabi nila sa publiko na wag niyong paniwalaan yung sinasabi niyan si Sara kasi dala lang ng galit yan. Hindi naman pwedeng ganon. Kasi kung sa normal na mamamayan nangyari yan, na nagbanta sa buhay ng ating vice-presidente, pihado may kakulong na yung normal na mamamayan na yon. Diba? Bakit ba ganon, mga kababayan? Kapag kakaalyado nila, pipilitin nilang mailusot kahit mali. Pero kapag ka normal na mamamayan yung tinatamaan dyan, baka ngayon naghihimas rehas na. Diba ngayon ipagpatuloy pa natin? Ng ating bansa. So, yung plan without flesh, if there is a potential plot, we should be able to get the details for the plot to be successful. No flesh on the bone, you add more details to make it complete. Hindi ho complete yung kwento. Okay. So, punta tayo dun sa issue ng second highest official of the land. Makikita po natin nung gabi na aalisin si Attorney Lopez, si Vice Presidente ay bumaba. Tingnan nyo ho una, nandun siya sa House of Representatives. Naandun siya sa kwarto ng kapatid niya. Pinatayan ng ilaw. Samantalang, pag iba, okay. Ang sabi nila, sayang daw ang electric, sayang daw ang aircon, magastos, nagtitipid ang Kongreso. Di ba kitang-kita natin ang bias? Second highest official of the land. Hindi nila marespeto. Okay? So, okay siya. Pero mga kababayan di ba pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali Alam ko na ipakita yan dun sa hearing sa Kamara, na kung saan sila yung kusang nagpapatay ng ilaw, pero hindi sila pinagpapatay ng ilaw. Tapos yung sinasabi nilang ninakawan sila ng cellphone, walang ninakaw na cellphone kasi isinorender po nila yon. Kasi mga kababayan, kung titingnan yung mabuti, di ba nung nag-live etong si Sara, na kung saan kasama niya etong si Lopez, di ba patay yung ilaw? Pinapalabas nila na pinagpatayan sila ng ilaw. Pero doon sa video na ipinakita doon sa camera, talagang hindi naman patay yung ilaw. Kumbaga sila lang yung nagpapatay ng ilaw. Para nga naman makakuha ng simpatya sa napakaraming tao dito sa Pilipinas at sabihin na api sila.
mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pinatay niya napatay ang ilaw, natulog siya doon. Walang keme si Vice Presidente. She didn't even flex her muscles to insist, I'm the second highest. And ang point kasi dyan, bakit naando dun siya? Bakit naando dun siya sa kamera na hindi naman talaga dapat? Kasi nga, ang nangyayari dyan, umaabuso na siya mga kababayan eh. Pinagbigyan na siya, nadalawin etong si Lopez. Ngayon, nag-request pa siya na baka pwede siyang mag-jogging. Ngayon naman mga kababayan, noong pinayagan siya na dalawin itong si Lopez, umabuso siya, nanatili siya doon sa opisina ng kanyang kapatid. Kaya nga kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, ang pinapalabas dito ni Malutikia, napakasimple daw. Nitong si Sara mga kababayan, at natulog daw doon ng walang kaabog-abog kahit pinatayan ng ilaw, kahit mainit, mabanas. Pero kung titingnan po natin sa dami ng request ng ating Vice Presidente, talagang hindi po ugali yan ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas yung unahin yung luho bago yung kapakanan ng iba. 'Di ba mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Highest official of the land. Okay. Nung humihingi na siya ng tulong dahil nahimatay na itong kanyang chief of staff, ang ambulansya naandun sa gate, hindi man lang pinapapasok. Ang suggestion, ang doktor ay pabayaan bumaba na matingnan, hindi rin ho pinapapasok. Nung talaga hong wala ng malay si Attorney Lopez, siya mismo na ang nagsabi, baka naman pwede. That is the second highest official of the land. So, to the legislative pages of the House of Representatives, the PNP that were... Meron yan doktor dun eh. Kaso ano nangyari dun sa doktor mga kababayan, itinulak ng security personnel ni Sara, dinuro-duro nitong si Sara Duterte, hindi lang napansin nung doktor na pulis na naando dun pala ang Vice Presidente, kaya nga isasara nung pulis mga kababayan yung pintuan ng ambulansya dahil hindi niya napansin na naando dun etong si Sara. Pero ano nangyari? Yung pulis na doktor na nagmamalasakit lang na dapat magbibigay ng first aid dito po kay Laika Lopez mga kababayan, minura ni Sara, pinagduduro niya, tapos itinulak pa ng kanyang security personnel. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, gaya nga ng sabi ko kanina, kung gusto niya ng pagrespeto, dapat nire-respeto niya yung mga kababayang Pilipino natin, lalo na yung ating mga kapulisan. Kita niyo naman kung paano niya tawagin bakla yung ating mga kapulisan. Na kung saan mga kababayan, kung titingnan din po ninyo, sinasabi rin naman na ayos yung mga vitals nitong si Laika Lopez. Para lang makumpleto yung kanilang drama, yung mga drama nila mga kababayan, nung panahon na sinasamaan kuno, di umano, ng lasa itong si Laika Lopez, nagawa nila na bastusin yung ating mga kapulisan na nagmamalasakit lang naman sa kanila doon. Tapos ngayon, yung kwento dito ni Malutikia, parang kasalanan pa ng ating mga kapulisan na rumisponde doon at magbigay ng first aid dito kay Laika Lopez. Diba ngayon ipagpatuloy pa natin? Station there and who followed them from veterans to St. Luke's to veterans, please review your tapes because the way you treated the Vice President is really uncalled for. Under Administrative Order 451, dated October 5, 1981, signed by the father of the current president. Lininya ho doon, ano ba yung tinatawag na order of precedence? Ang hierarchy of positions po, ano ba? Presidente, Vice Presidente, abay ngayon ko lang rin po ito nalaman nung ako'y naghahanda. Former presidents that are still alive. Tapos, Senate President, Speaker, Chief Justice, ang pinakamataasong cabinet, Secretary of Foreign Affairs. Okay? So meron pong hierarchy of positions na sinusunod ng pagbibigay ng protocol. Bakit po itong sa ating Vice Presidente ay hindi binigyan ng protocol? Siya po ay successor to the President under Article 7 of the Constitution. Yung pantingin nila mga kababayan, hindi binigyan ng protocol etong si Sara Duterte. Sobra-sobra na nga mga kababayan yung pagtrato sa kanya. Yung pagiging VIP niya, sobra-sobra na mga kababayan. Yung ginawa ng Kamara, nakakabilib nga itong Kamara, alam niyo kung bakit? Kahit walang jurisdiction doon ng ating Vice Presidente, okay lang, hinayaan nila ang ating Vice Presidente pinagbigyan sa mga request
Katulad na lamang mga kababayan nung malayang makadalaw dito kay Laika Lopez. Kaso nga lang ang problema, ang ating Vice Presidente yung umabuso. Pangalawa mga kababayan, yung mga ginagawa niyang pambabasto sa kamera, yung mga pag-iwas niya mga kababayan, at yung iba pa mga ginagawa niya, hindi pa ba pagbibigay yon ng kaluwagan sa ating Vice Presidente mga kababayan? Hindi po kasi porket ginusto ng ating Vice Presidente na iligtas si ganito, si ganyan, lalo na yung mga kaalyado niya na nakaharap mga kababayan sa mga matitinding accusation ay susundin na kahit mali. Parang napakahirap niyan mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pag titingnan nyo rin yung Constitution, bakit ho ba nauuna ang legislative, bago executive, bago judiciary? Kasi po, binibigyan ng Constitution ng maigting na pagpupuna na ang boto ng bayan ay mahalaga. Sino ho ang nahalal ng taong bayan? Ang buong legislative branch. Sino ho ang hinalalaman sa executive? Ang president at vice president. So ang judiciary po, wala po diyang elected. So nakikita nyo, kasi tatanong, bakit nauuna ang legislative department sa saligang batas? Yun po yun, with the people. Kasi ang mandato galing sa tao. Okay? So, yung pong nasa line siya ng succession, anong ibig sabihin nun? Sa saligang batas natin, pag ang Pangulo ay namatay, may permanent disability, naalis, removal, o nag-resign, ang Vice Presidente po ang umaakyat. Okay? Ngayon, ibabalik ulit mga kababayan yung sinasabi niya kanina about do sa pagbabanta nitong si Sara Duterte. Ibabalik ulit natin. Kanino ba? Eto, tanong ko lang ha. Malaya kayo makapag-comment dyan. Sino ba ang makikinabang kung sakaling may mangyaring masama sa ating presidente? Huwag naman sana mga kababayan. Sino ba makikinabang? Comment nyo nga sa ating comment section para makita ng mga DDS dyan mga kababayan. Sino ba makikinabang kapag may nangyaring hindi maganda sa buhay ng ating presidente? Kasi mga kababayan, kahit nga sabihin nila, babalik lang ako ng konti ha dito sa video na ito. Kahit sabihin nila na hindi pagbabanta yung sinabi nitong si Sara, conditional threat mga kababayan, ang iniisip lang ng ating mga kasundaluhan mga kababayan, ng ating mga law enforcer ay yung kaligtasan ng presidente. Dahil nga, kung sakali mga kababayan na totoo yung banta nitong si Sara sa buhay ng presidente, automatic si Sara ang makikinabang dyan. Siya yung benefactor niyan mga kababayan. Kasi siya ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Di ba ipagpatuloy pa natin? 4 na kaso na hong nangyari na ang Vice Presidente ang nagsasucceed. Nung panahon po ni Osmeña, nung namatay si Quezon, nung panahon ni Quirino, nung namatay si Rojas, nung panahon ni Garcia, nung namatay si Magsaysay, at nung panahon ni Arroyo, nung nag-resign si Presidente Estrada. So tingnan po natin lahat ito, no? Nababaliwala ang institusyon ng Office of the Vice President. Tatandaan po natin, Vice President, merong person who is the incumbent, Inday Sara Duterte, and the office, the institution, which is the Office of the Vice President. So you need to show the respect of presidents when you are talking of both the institution and the personality of the Vice President. So, ang tatanungin po natin, no? Nagbabasa ng script po. Ayaw, ang nilabagbang batas? Abay, magmula po sa grave threat to sedition, ngayon, terrorism. Yun hong Vice Presidente natin na accuse ng terrorism. Ganito lang yan mga kababayan eh. Kung hindi sila satisfied doon sa mga allegation, accusation laban po kay Sara Duterte, much better payuhan nila si Vice Presidente na umatenda lang sa patawag ng NBI, harapin yung mga kasong balak isang pa sa kanya, yung mga allegation laban po sa kanya, much better harapin na lamang po niya yon. Tapos mga kababayan, wag na sanang gumamit ng mga katulad itong si Malutikia para ipagtanggol siya. Kasi mga kababayan, the more na gumagamit sila ng mga tao, mga vlogger para ipagtanggol sila, mas lalo lang naiinis ang mamamayang Pilipino. Dahil lang hinihintay nila na humarap at manindigan para sa kanyang sarili at ipaglaban yung kanyang sarili, ipaliwanag sa publiko
yung kanyang sarili, ay walang iba kung hindi ang ating Vice Presidente. Yan ang hinihintay ng mamamayang Pilipino. At saka mga kababayan, kung gusto ng ating Vice Presidente ng respeto, ipaliwanag niya kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Ganun lang kasimple. Terroristic act. Tingnan ho uli natin, babalik tayo. Anong nangyari sa kanya nung Mayo? Nung malapit sa kaarawan niya? Bakit hindi yung pumaloob sa national security angle? Kasi hindi binibigyang diin ang Vice Presidente. Ang tingin natin sa Vice Presidente, spare tire. Again, nasa saligang batas. Ang sinabi doon, Hindi nyo nga na ipaliwanag yan dati nung panahon na dinudurog si former VP Lenny ng mga troll nitong si Digong. Dapat pinaliwanag nyo din dati yan para sana bago manalo etong si Sara na i-apply na para alam na ng sambayan ng Pilipino. Kaso ang problema, nung si Sara na ang tinatamaan sa kanyo naman sinasabi yan. At saka mga kababayan, sa totoo lang, napakalaki ng pagkakaiba ni Lenny at saka ni Sara. Alam niyo kung bakit? Kasi si Lenny hindi nagbabanta ng buhay ng presidente. Si Sara, nagbabanta ng buhay ng presidente, tapos after niya magbanta, palalabasin niya na sa buhay naman niya may banta. Nakuha niyo yung pinupunto natin. Kaya nga dapat kung gusto nila ng respeto, dapat pinakita nila sa atin yan nung panahon na si Digong ang presidente at si Lenny yung kanyang vice-presidente. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Pwede mong bigyan ng katungkulan at hindi subject sa confirmation ng Commission on Appointment. Ganun na lamang pong pagbibigay diin ng saligang batas sa kanya. Sana ho, wag natin bastusin ang institusyon. Sana ho, ating gamiting gabay ang Admin Order 451, Series of 1981, na mismong ama ng Pangulo ngayon ang pumirma niyan. At klarado ho, siguro ho sa protokolyo, dapat ang mga kasundaluhan at ang PNP maintindihan, lalo na ang NBI, maintindihan na hindi basta-basta yung tinatawag yung Vice President to appear before you to be investigated. Kung may mali, kasuhan. Ngayon, may nag-file ng indisbarment, karapatan ng bawat Pilipino. Yang ganyan. Pero kung yung nagpa-file ng disbarment, disbarred rin, parang katawa-tawa naman ho yung nangyari. So, halatang bias ka na agad dyan. Dapat sinabi mo, mas maganda nga yan kasi mapapatunayan natin ang Supreme Court ay hindi bias. Kasi yung nag-file ng disbarment case laban kay Sara Duterte ay naka-experience na madisbar. Dahil sa mga aksyon na kung saan mga kababayan talagang involved sa social media. Ngayon, ang ating Vice Presidente mga kababayan, doon sa ipinail na disbarment case ni Atty. Larry Gadon, hindi pwedeng sabihin katawa-tawa yan Dapat nga maging proud ka pa, Miss Malotikia, kasi makikita natin kung gaano kagaling ang Supreme Court. Kung hindi ba naging bias yung naging desisyon nila dati na i-disbar etong si Atty. Larry Gadon. Alam niya, wag niyong sabihin nakakatawa kasi sa totoo lang, ang nakakatawa yung mga nagtatanggol ng mali at yung nag-aakusa na wala namang ebidensya. Yun yung nakakatawa. Tulad nung sinabi mo, Miss Malotikia, sabi mo, ginagamit yung pera ng taong bayan para i-persecute ang ating Vice Presidente. Ang tanong, nasan yung ebidensya mo? Diba mas ikaw yung katawa-tawa? Hindi ako nagbibigay lang ng opinion mga kababayan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang akin lang ho, doon tayo sa kung ano sabi ng batas, no? Doon tayo sa walang pinapanigan. Doon nga sa sinabi mo, nakatawa-tawa yung ipinail ni Atty. Larry Gadon, pinapanigan mo na si Sara Tapos ngayon sasabihin mo walang pinapanigan, pambihira naman. Doon tayo sa tama. Kasi kung hindi tayo papanig at nakikita natin ng klarado ang mali na nga yung paggasta ng confidential funds, mali na nga yung magbanta ng buhay ng presidente. Sasabihin mo, doon pa sa tama. Kayo nga, nakapanig kayo sa mali Kinukonsinti nyo pa yung pagmumura ng ating Vice Presidente at yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente, yung sabihin nyo na hindi pagbabanta yun, conditional threat. Napakaliwanag naman, kahit sabihin yung conditional threat yan, threat pa rin yan. Pagbabanta pa rin yan. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Lahat na nangyayari, hindi ho tayo maggigigilan at hindi rin ho tayo mag-aawayan sa usaping ito. Dahil ang away po natin na mas kailangang tuunan ay ekonomiya,
at ang public order. So, ito po si Malutikia sa Maltik. Like, follow, and share. Ito mga kababayan na, hindi naman porkit ganun yung reaction natin, galit tayo kay Miss Malutikia. Ang sa atin lang mga kababayan, ganun talaga pagka, alam nyo, pagka naghihimay tayo ng video. Ano pa, pero hindi natin inaaway si Miss Malutikia. Ngayon mga kababayan, ito lang naman kasi yun sa akin. Ang pagrespeto kasi, hindi yan hinihingi. Tandaan nyo to mga kababayan, ang respeto ay hindi hinihingi yan. Pinaghihirapan at pinagtatrabahuan yan at kusayang ibinibigay. Ngayon mga kababayan, humihingi sila ng respeto. Bakit? Ang tanong, pinagtatrabahuan ba ng Vice Presidente ang pagguha ng respeto sa mamamayan? Pinaghihirapan niya ba? Sa ginagawa niya, hindi. Sinasayang niya yung respeto na natitira ng taong bayan sa kanya. Yun ang ginagawa niya. Ngayon, humihingi kayo ng respeto pero noong mga panahon na nasa administrasyon kayo ni Digong, hindi nyo na irespeto yung pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tapos ngayon, hihingi kayo ng respeto kahit na mali yung ginagawa ng ating Vice Presidente. Hindi po ganun. Kailangan kung gusto niya na makakuha siya ng respeto sa taong bayan, dapat rumespeto rin siya ng mga kababayan nating Pilipino. Irespeto niya ang taong bayan, ipaliwanag niya kung sino si Mary Grace Piatos, ipaliwanag niya kung saan napunta ang confidential funds. Tapos, ganun lang kasimple mga kababayan. At kung gusto niya ng respeto, respetuhin niya muna ang Presidente ng Republika ng Pilipinas bago masabi ng taong bayan na dapat respetuhin ang opisina ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ano po, ulitin ko, hindi hinihingi ang respeto, pinaghihirapan po yan.